Tatlo raw ang nawawala. Magkakasama raw silang natulog sa kubo, ngunit paggising ng mga naiwan, tsinelas na lang ang nandoon. Walang bakas ng katawan, walang paliwanag. May mga magsasakang bigla na lang nagkasakit. Mga lalaking dati malalakas, masisipag, at bata pa. Sa isang iglap ng hina ang katawan, tila piniga ang buhay mula sa kanila. Tama na. Ang tagal mo nang inaapi ang mga walang kalaban-laban. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig, pati na rin sa inyo Miss Kla at Sir Jay. Sino nga ba ang hindi nahuhumaling sa paputok, lalo na tuwing bagong taon o kahit bago pa man magpasko? Ako, hindi lang basta mahilig sa paputok. Ako mismo ang gumagawa ng mga ito. At hindi yung karaniwan lang, kundi yung mga bawal, yung mga malalakas. Pla-apla, 5-star, lebentador, yung mga kayang gumising ng buong baryo. Ito ang ibabahagi ko ngayon, ang aking kabataan sa bukid kung saan naroon ang maliit na paggawaan ng paputok na aking pinagtatrabahuhan. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, hindi puro saya ang laman nito. May halong luha, hirap, at kababalaghan ang salaysay kong ito. Ako nga pala si Reka, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube bilang suporta sa aming channel. Hay naku, Marusep, ang dami-dami ko nang tinatabas parang walang katapusan. Aray! Ang sakit na ng likod ko. At nasaan na naman ba ang batang yon? Kanina pa yon Reka, Rek, mambihira talaga ang batang yon. Inutusan ko lang namang kumuha ng kapit ko parang tinangay na ng demonyo. Ano yon? Sumabog? Anak ng... Reka! Buisit ka talagang bata ka. Ano tay, natanggal ba ang tutuli mo? Ang lakas no? Ayos 'di ba? Halika nga dito, bata ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na lubayan mo ang paputok na yan? Tay, sabi niyo itest ko raw, tsaka kayo naman ang gumawa niyan. Inayos ko lang, dinagdagan ko pa, siniksik ko yung laman para mas buo. So, ano nakita mo? Nauka ang lupa, tay. Nauka? Halika rito. Kukutusin ko talaga yung bumbunan mo. Hindi ka nag-iisip. Sinabihan na tayo ng may-ari ng lupa na itigil na ang paputok dito. Napakatigas ng ulo mo. Halika rito. Tay, ano? Huwag? Huwag muna? Gagawa ka ng kalokohan tapos sasabihin mo huwag? Hindi pwede yan. Toy, teka lang. Kung anong lakas ng kabalbalan mo, siya ring lakas ng pagmamakaawa mo. Halika rito, paliliparin kita. Tay, sinabi ko naman po na may paputok sa dadaanan ninyo. Ayaw nyo kasing makinig. Ayan tuloy. Tay? Ipagtitirik na ba kita ng kandila? Ilan ba gusto mo? Aray, walang yang bata ka. Nandito ako sa kanal. Nahulog ako sa sobrang gulat. Papatayin mo ba ako? Halika rito, hilahin mo ako. Diyan pala kayo lumipad. Mabuti na lang at malambot ang pinagsaklapan ninyo. Sige tay, hilahin ko po kayo. Tay, nandyan na yung may-ari ng bukid oh. Hindi mo pa ba tapos ayusin yung mga gamit? Kukuhanin mo yon, di ba? Buisit ka. Sana tinulungan mo na lang ako kaysa ginawang training ground ng pagkaterorista ang bukid na to. Terorista? Kung terorista ako, mas terorista ka. Kayo ang nagturo sa akin gumawa ng paputok. Bilisan nyo na tay. Nandyan na siya. Si Tatay Inong ay nakikisaka lamang sa lupain ng isang Panginoong may lupa. Ako ang katuwang niya sa sakahan. Ngunit bukod sa pagsasaka, kabuhayan din namin ang paggawa ng paputok, pandagdag sa maliit naming kita. Isang beses lang sa isang taon talaga nabubuhay ang negosyo ng paputok tuwing bagong taon. Paminsan-minsan may umu-order din ng pailaw kapag pista sa Karatig Baryo. Reka, hugasan mo na ang pitsel. Puno na ng lupa. Opo, tay. Tay, bakit po? Ano raw po ang sabi sa inyo? Yung lupang sinasaka natin, ibebenta na raw ng may-ari. Ano po? Ibebenta? Paano po tayo? Hindi ko rin alam anak. Basta may awa ang Diyos. May awa ang Diyos, tay. Pero ang tao, hindi ko po alam. Hindi ba sabi niyo mahigit 3 dekada na kayong nagsasaka rito? Akala ko po kapag ganon, malapit na ring maging atin. Ganon sana, anak. Kaso hindi. Ganito talaga ang buhay. Kaya ikaw, Reka, mag-aral ka ng mabuti. Magtino ka. Tapusin mo ang pag-aaral mo para makahanap ka ng maayos na trabaho at yumaman ka. Pero tay, gusto ko talagang maging magsasaka. Hay naku, ilang beses ko na yang narinig. Ilang beses ko na ring sinabi, wala kang mapapala sa pagsasaka. Hindi naman po ganon. Hindi kailangan may marating para maging mahalaga. Nasa lupa ang buhay. Ang magsasaka ang nagpapakain sa lahat. Hoy Reka, huwag mo akong pangaralan. Alam ko yan. Oo,
Maraming napapakain ang magsasaka, pero ang magsasaka mismo wala namang makain. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi po kahibangan yan, tay. Kung hindi gahaman ang may-ari, tama na. Huwag mo nang ituloy. Baka may makarinig. Maghahanap ako ng trabaho para masuportahan ka sa pag-aaral. Ikaw naman, magtino ka. Para naman magbunga ang lahat ng paghihirap ko. Dalawa na lang tayo, Reka. Hindi na tayo babalikan ng nanay mong walang kwenta. Kaya anak, inaayos kita. Hindi kita pinipilit tumulong. Obligasyon ko yan bilang ama. Ang hinihiling ko lang, mag-aral ka at mangarap ng mas mataas. May pangarap naman po ako, tay. Ayaw nyo lang tanggapin. Gusto kong maging magsasaka. At paglaki ko, magsasaka pa rin ako, pero magsasakang hindi pumapayag na apihin. Matapos kaming maghapunan, tahimik na lumabas ng bahay si tatay. Alam ko na ang gagawin niya. Makikipag-inuman na naman sa iisang tindahan sa baryo, kasama ang kapwa niya magsasaka. Ganun siya tuwing mabigat ang dibdib niya. Sino ba naman ang hindi manghihina ang loob kung hindi lang kabuhayan ang kukunin sa'yo, kundi pati ang buhay na nakasanayan mo na? Ako naman, nanatili muna sa labas ng bahay, isa-isa kong tinetesting ang mga paputok na ibebenta namin. Sa bawat siklab at pagsabog, gumagaan ang pakiramdam ko. Para bang sa bawat putok, may kasabay na pag-asa. Pag-asang gumagana ang mga gawa ko, pag-asang may silbi pa rin ako. Astig, ang lakas nun ah. Solid talaga ang lebentador ko. Huh? Napahinto ako. Parang may mali. Walang tao sa paligid, pero pakiramdam ko may nakatitig sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon pero wala naman akong nakita. Ilang saglit pa, isang kakaibang huni ang umalingaw-ngaw. Sino yan? Huwag kang ganyan ha? Akala mo matatakot ako? Sige nga, tingnan natin kung lalabas ka. Sinindihan ko ang paputok at inihagis sa halamanan. Boom! Lumabas ka ngayon! Nilapitan ko ang pinaghulugan ng paputok. Sa ibaba, may nasilayan akong tila bahagi ng paa ng tao. Palapit pa sana ako nang biglang may napakalaking ibon ang lumipad pa itaas. Dumapo ito sa bubong ng bahay namin. Napako ako sa kinatatayuan ko. Malaki ito, hindi karaniwang ibon, ngunit higit sa lahat, ang mga mata nito ang nagpanginig sa buong katawan ko. Mapupula, masyadong malaki, parang nagbabaga sa dilim. Hindi ako makagalaw, hindi rin ito kumikilos. Tinitigan lang ako, parang sinusukat ang kaluluwa ko. Bigla akong nagulantang. Reka, ano bang ginagawa mo dyan? Putang ina naman eh. Ano po ba? Bakit tuwid na tuwid ka dyan? Para kang naninigas. Ano bang sinisipa mo? Teka, ano yan? Ibon ba yan? Bakit ang laki? Tsaka yung mata niya. Huwag mong tingnan. Hoy, demonyo ka. Kung ano man ang balak mo, huwag kang magtangka. Kung gusto mo, bumaba ka dito at harapin mo kami. Tay, lumipad. Ang bilis, ang layo ka agad. Naku, kahit lumayo yan, nandyan pa rin yan. Sige na, pumasok ka na. Maglinis ka ng katawan. Ilaga mo yung halamang gamot na binigay ng ninong mo at inumin mo. Sa tono ng boses ni tatay at sa seryoso niyang mukha, alam kong walang biro ang gabing iyon. Ininom ko ang pinaglagaan ng halamang gamot. Sa labas ng bahay, nagsunog si tatay ng goma. Bago kami matulog, naglagay siya ng bawang at asin sa mga bintana at pinto at itinumba ang walis sa bungad. Tay, hindi pa po ba kayo matutulog? Mauna ka na. Dito muna ako sa labas. Sigurado ako, bukas niyan may parada na naman ng bote ng gin sa ilalim ng bangko. Hoy, matulog ka na. Magbabantay ako rito. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon. Pero kahit ako, kinakabahan. Matigas si tatay pero nag-aalala pa rin ako. Sa lahat ng hirap sa bukid, kaming dalawa lang ang magkasama. Iniwan ako ng nanay ko matapos akong ipanganak. Sabi ni tatay, sumama raw siya sa ibang lalaki. Ayaw niya ng buhay sa bukid. Masyado raw maliit ang kayang ibigay ni tatay. Noon pa man ipinangako ko sa sarili ko. Hinding-hindi ko iiwan si tatay. Ayos na ayos ah. Nabenta nating lahat. Opo, tay. Lahat po binili nung wangwang. Anong wangwang? Mr. Wang yon. Ginawa mo namang ambulansya. Kita ko tuwang-tuwa yung insik eh. Tay, ang lakas bumili nung wang na yon. Bingi-bingi na yata sa paputok natin. Bingi na talaga yon dati pa. Pasalamat nga siya sa paputok natin kahit papaano nabubuhay ang pandinig niya. Ayos pala. Nasaan na po yung parte ko? Anong parte? Halos ako po lahat gumawa ng paputok ah. Hoy, ako ang nagturo sa'yo. Palpak po kasi yung dati niyong gawa. Hoy, huwag ka nang madaldal. Sige na nga. O eto, basta manahimik ka na. Alam mo tay, dapat proud ka sa akin. Pinapaganda ko lang naman yung tinuro mo. Oo na. Oo na.
ikaw na ang magaling gumawa ng paputok. Pero mas gwapo pa rin ako. Ayos lang yan. Kabibigay nyo lang naman ng pera sa akin eh. Pero tay, wala po ba kayong naaamoy? Ano? Sigarilyo ko lang yan. Teka, hindi to sigarilyo. Ay, paputok yan! Sinubo nyo! Walang hiya ka talaga, Reka. Nadali mo na naman ako. Tulungan mo ako dito. Nasunog yung paa ko. Ganun lang talaga kami ni tatay. Mahirap ang buhay. Isang kahig minsan wala pang matuka. Pero hanggat magkasama kami, wala kaming hindi kakayanin. Sa bawat siklab at pagsabog ng paputok, sumisiklab din ang mga pangarap ko. Pero may isang pangyayaring darating, isang bagay na hindi ko kailanman inakalang haharapin naming mag-ama, at hindi ako handa para doon. Maagang umaga noon at abala kami sa loob ng maliit naming pagawaan. Reka, i-tape mo yan diyan. Higpitan mo ha para hindi makalas. Opo tay, itali mo tong mga to, tapos ibalot mo ng mabuti, diyan mo ilalagay sa pulang maleta. Siguraduhin mong kasya lahat, pero mag-ingat ka baka masira. Hiniram ko lang yan kay Mr. Wang. Yung isang bag naman, doon mo ilagay. Tay, ano na naman? Ang dami niyo pong inuutos eh. Nakahiga lang po ako saglit. Reka, umiiyak ka ba? Ha? Hindi po. Natutulog lang po ako. Ituloy mo lang yan. Siksikin mo pa. Yung pulbura po ba? Dapat po talagang siksik? Oo, laging siksik. Mahigpit ang balot, sarado, kulob. Yan ang kulang sa mga gawa mo minsan, lumuluwag ang balot. Ayusin mo rin ang mitya. Hindi pa pulido lahat ng gawa mo, pero sigurado akong hihigitan mo ako balang araw, anak. Tahimik akong nakinig, hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib ko. Reka, hindi dahil aalis ako ay iniiwan na kita. Tay, kailangan ko lang talagang gawin to. Kaya naman po natin to, tay. Basta magkasama tayo. May paraan po palagi. Hindi pwedeng habang buhay ganito lang tayo. Ngayon meron, bukas bahala na. Wala nang kinabukasan ng bukid na to. Ibebenta na. Tatayuan ng kung ano-ano. Yung mga ninong mo pinalayas na rin. Lumipat na sa iba't ibang baryo. At anak, hindi rin naman ako magtatagal doon. Kailangan ko lang makaipon ng mas mabilis. Magpapakabait ka habang wala ako ha. Si Mr. Wang ang bahala sa'yo. Tulungan mo siya, gaya ng pagtulong mo sa akin. Pangako ko sa'yo, Reka, babalik ako. Opo, tay. Pangako nyo yan, ha? Hindi ko kailanman inisip na magkakahiwalay kami ni tatay. Akala ko palagi lang siyang nariyan. Isang sigaw ko lang, sasagot siya. Pero aminado akong napakahirap ng buhay namin. Palaging pagod si tatay, pero kulang pa rin ang pagkain. Kaya kahit tutol ako, kahit ayokong-ayoko, hinayaan kong magtrabaho siya sa Taiwan. Ang huling gabi ni tatay sa Pilipinas ay ginugol namin sa pag-aayos ng mga pailaw. Ang ganda, no? Pati pailaw, kabisado mo na. Marami ka pang pwedeng matutunan, karpintero, pagbebenta, kung ano-ano. Pero para sa akin, may kakaiba talaga sa taong marunong gumawa ng paputok at pailaw. Basta gamitin mo lang ang galing mo at mag-ingat ka palagi. Tandaan mo, sa bawat paputok na sisindihan mo, sa bawat pailaw na paliliparin mo, nandoon ang pangarap natin. Babalik ako ha? Opo tay, pero kapag hindi po kayo bumalik, gagawa po ako ng napakalaking kwitis. Paliliparin ko yon kung nasaan man kayo para bagsakan kayo sa bumbunan. Napangiti si tatay, yun ang huling halakhak niya sa Pilipinas. Kinabukasan, bagong taon na, lumipad na siya papuntang Taiwan. Nagtrabaho si tatay sa pabrika ng isang insik na matagal na naming kliyente, si Mr. Wang. Sa pagkawala niya, mabigat ang bawat araw. Nagpatuloy ako sa pagsasaka at nagtrabaho rin ako sa bagong tayong maliit na pagawaan ng paputok sa bungad ng bukid. Pag-aari pa rin ni Mr. Wang. Doon ako iniwan ni tatay. Doon niya ako ipinagkatiwala. Ayan, nasindihan ko na. Sigurado ako mayayanig na naman ang mga bahay. Teka, ano yon? Ay nako, pamangkin yon ni Mr. Wang, si Kim. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo binuhusan ng tubig yung paputok? Dadaan kasi ako. Sana naghintay ka muna. Ang tagal kasing pumutok. Akala mo kahit nabasa yan hindi puputok? Mainit ang pulbura niyan. Tingnan mo yung mukha mo, puro putik. Napakaipal mo talaga. Hoy, bata ka. Ilang beses na kitang sinabihan, huwag magpaputok sa pilapil. Dati sa gilid ng kwarto ko, nasunog mga isda ko. Tapos sa tindahan naman, butas ang bubong. Mang Wang, teka lang po. Ikaw tahimik. Ikaw makinig. Hanggang bingi ka. Ha? Bakit biglang tahimik? Tito, hindi niyo po ba naririnig? Lagot ka, Reka? Nabingi na talaga si Tito.
Si Kim ay pamangkin at inalagaan ni Mr. Wang. Madalas kaming mag-away, pero habang tumatagal, nagkakaintindihan na rin kami. At doon nagsimula ang mga bagay na hindi na namin maipaliwanag. Kapag wala ako sa paggawaan ng paputok, tumutulong ako sa mga tindahan ni Mr. Wang. Tagabuhat, tagaabot, tagabantay, kahit ano, basta may maitulong. Madalas pa rin kaming magbangayan ni Kim, pero habang tumatagal, nagiging biro na lang ang lahat. Ikaw kasi, Reka. Dahil sa'yo ginabi na naman tayo. Ang bagal-bagal mo sa palengke. Ako na naman? Ikaw kaya, hilig mo talagang manuro. Siguro pinaglihi ka sa hintuturo. Ano? Anong hintuturo? Mahilig ka kasing manuro. Dapat pangalan mo Miss Sisi eh. Simula ngayon, Sisi na lang tawag ko sa'yo. Bastos ka talaga. Ay, tingnan mo yung buwan. Ang laki. Dilat na dilat, hindi tulad ng mata mo. Napakayabang mo talaga. Reka, tingnan mo yon. Ano? Yung lalaki. Anong ginagawa niya? Saan? Doon sa bukid. Parang may hinuhukay. Tahimik ka lang. Natigil ang asaran namin nang mapansin namin ang isang lalaki sa dulo ng bukid. Gabi na, ngunit tila may hinuhukay siyang malalim. Sa una, wala naman sanang kakaiba. Maraming naghuhukay sa bukid. Ngunit nang makita namin kung ano ang itinutulak niya papunta sa hukay, sabay kaming napahinto sa paghinga. Reka, ano yan? Teka, huwag kang maingay, parang tao yon. Reka, tumitingin na siya rito. Tara na. Bilis. Lumingon ang lalaki sa amin. Kita namin ang mukha niya, bahagyang natatakpan ng anino, pero ang mga mata niya, mapupula. Nagbabaga sa dilim. Parang may malamig na kamay na humawak sa buong katawan ko. Tumakbo kami nang hindi na lumilingon. Pagdating sa bahay, pareho kaming napalupasay sa sahig, hingalin, pawis na pawis. Grabe yon. Bakit ganun yung itsura niya? Hindi ko alam. At parang may nililibing siya. Tao ba talaga yon? Hoy, kayong dalawa, bakit ganyan itsura nyo? Tito, may nakita po kami sa bukid. May taong naglilibing doon sa dulo. Ha? Tao? Libing sa bukid? Kahit nakahiga na ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita namin. Parang naririnig ko pa ang tunog ng pala na tumatama sa lupa. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik ang mga matang nagbabaga sa dilim. Halos wala akong tulog. Kinabukasan, isang balita ang gumising sa buong baryo. 3 raw ang nawawala. Magkakasama raw silang natulog sa kubo. Ngunit nang magising ang mga kasama nila, tsinelas na lang ang naiwan. May bakas pa raw ng dugo. Kim, yung kagabi ba yon? Oo. Paano kung yung lalaking nakita natin ang naglibing sa kanila? Nanindig ang balahibo ko sa batok. Paano nga bang bigla na lang mawawala ang 3 magsasaka, samantalang katabi lang nila ang mga kasama nila? Kumalat ang takot sa baryo. At hindi pa doon nagtapos. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang kababalaghan. Sa gilid ng mga bukid, ang mismong lupa ay nagsimulang kumatas ng dugo, sariwa, mapula at may amoy na nakakasuka. Ano yan? Bakit parang dugo? Baka pintura lang. Hindi yan pintura, amoy lansa. At tingnan mo, may langaw na, walang makapagpaliwanag sa nangyayari. May nagsasabing may nangungulam, may nagsasabing pinaglalaruan kami ng maligno. Ang iba, naniniwalang isang demonyo ang naghahasik ng salot, takot ang namayani. Reka, magpapaputok ka na naman? Bakit ba? Malayo naman sa bukid. Wala ka talagang kasawa-sawa, maghapon ka nang gumagawa ng paputok, tapos hanggang gabi hawak mo pa rin yan. Hindi pinaglihi lang talaga ako sa paputok. May dadaan. Ay teka, mamaya ka na dumaan. Sa bawat pagsindi ko ng paputok, pansamantala kong nakakalimutan ang takot at pangungulila. Miss na miss ko na si tatay, kaya ang lungkot ko sa paputok ko ibinubuhos. Pero hindi ko alam. Ang paglalaro ko ng apoy ay unti-unti na ring nag-aanyaya ng dilim. Kinabukasan, may nakilala kaming matagal ko nang hindi nakita. Si Kuma, yung batang nadali ng paputok ko noon. Ngayon, may galit na siyang dala at hindi lang iyon. Hindi ko pa alam noon pero ang pagbabalik niya ay simula ng mas malaking kapahamakan. Akala ko noon kasabay ko lang si Kim sa pagtakbo. Kinakausap ko pa siya, inaasar, pero wala siyang sagot. Huminto ako at saka ko lang napansing wala na pala akong kausap. Naiwan siya sa gitna ng pilapil. Nakatayo siya roon, tuwid na tuwid. Nakanga. Nanlalaki ang mga mata, nakapako sa iisang direksyon. Kim? Lumapit ako at hinawakan ang braso niya. Napakalamig, parang walang buhay.
Sinundan ko ang tinititigan niya at doon ko nakita isang alay-alay, nakatayo sa gitna ng palayan, nakatalikod sa amin. Wala sanang kakaiba kung hindi lang unti-unting pumipihit ang ulo nito papunta sa direksyon namin. Nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas pero halos kaladkarin ko si Kim palayo. Hindi kami tumigil hanggang makarating kami sa tindahan ni Mr. Wang. Ano na naman yan? Bakit ganyan itsura nyo? Kim? Yung alay po. Yung alay. Bigla na lang bumagsak si Kim sa sahig. 3 araw siyang nilagnat at nagdeliryo. Ako naman, 2 araw na tulala. Walang gana, walang lakas. Hindi mawala sa isip ko ang mga matang tumingin sa amin mula sa loob ng alay-alay. Walang alay-alay na gumagalaw. Walang alay-alay na lumilingon. Panakot ito sa ibon, not sa tao. Pero nakita namin iyon at alam kong totoo. Reka, halika rito. Ikaw gusto kong kausap. Kamusta ka na? Ayos naman po. Mas okay na po ako. Sigurado ka? Hindi ka na lumalabas ha? Hindi ka na rin nagpapaputok. Tito, kasi po may nakita po kami noon sa bukid. May lalaking naglilibing ng tao. Ha? Libing? Sa bukid? Totoo po. At pagkatapos nun may mga magsasakang biglang nawala. At yung alay-alay po, gumalaw. Lumingon po. Tumitig. Nanindig ang balahibo ni Mr. Wang. Kaya pala. Reka, mula ngayon lahat ng alam mo sabihin mo sa akin. Iniwan ka ng tatay mo sa akin. Responsibilidad kitang alagaan. Alam kong palasigaw ako, pero malasakit to. Para na rin kitang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Lumipas ang 1 taon, unti-unting nawala ang mga kababalaghan, tahimik ang baryo, ngunit hindi kailanman nawala sa isip ko si tatay. Hanggang isang araw, Reka, pinapatawag ka ni Mr. Wang. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo, luha ang mata. Sir, umiyak po ba kayo? Reka, kailangan mo makinig mabuti. Si tatay mo, si Inong, may pagsabog sa pabrika sa Taiwan. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Wala na siya, Reka. Naging abo siya. Isang sigaw lang ang nailabas ko. Pagkatapos noon, wala na. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makagalaw. Para akong nabingi. Hindi lang ang tenga ko, kundi ang buong mundo ko. Lumapit si Kim at umupo sa tabi ko. Hindi ka nag-iisa, Reka. Nandito lang ako. At doon ko na binitiwan ang lahat. Ang sakit, ang takot, ang pangungulila. Sinindihan ko ang 3 pailaw na ako mismo ang gumawa. Tay, kung nasaan ka man, sana makita mo to. Sundan mo sana ang liwanag para makabalik ka. Ilang taon ang lumipas. Umaasa pa rin ako. At habang patuloy akong naghihintay, may ibang bumalik. Hindi si tatay, kundi ang kababalaghang minsan ko nang nakita at ngayoy mas malinaw na nagpaparamdam. Isang umaga sa barracks ng mga tauhan ni Mr. Wang, nagising kaming lahat sa kaguluhan. Paco! Paco! Gising na! Hindi siya gumagalaw. Kahit anong yugyog, kahit anong sigaw, wala. Ano bang nangyari sa kanya kagabi? Hindi ba't kasama lang yan sa inuman? Oo nga, gin-kalamansi lang naman ang ininom nila. Ilang araw na raw nilalagnat si Paco kaya sinubukan nilang painumin. Pero hindi ganito ang epekto ng gin-kalamansi. Lumapit ako. May kakaiba akong naamoy, isang masangsang na amoy na hindi ko maipaliwanag. Humihinga pa siya. May pulso, tibok pa ang puso, pero tingnan nyo yung paa niya. Pati mga kuko, nangingitim na. Tabi muna kayo. Dumating si Mr. Wang, halatang balisa. Ano nangyayari dito? Hindi po talaga siya magising, tito. Kahit binagsakan na namin ng bakal, wala pa rin. Tahimik si Mr. Wang habang sinusuri si Paco. Kita ko sa mukha niya, may alam siya. Kim, kunin mo yung pulang kahon doon sa aparador. Bilis. Sa loob ng kahon ay may mga pinatuyong dahon. Pinakuluan niya iyon. Napakasangsang ng amoy. Pinalabas niya ang iba, kaming 2 lang ni Kim ang naiwan. Dinagdagan niya ng asin ang pinagpakuluan at inilagay sa isang baso. Dahan-dahan niyang ipinatong iyon sa noo ni Paco. Halos hindi kami huminga. Makalipas ang ilang minuto, may itim at malagkit na likido ang lumabas sa katawan ni Paco. Ano yan? Langis? Hindi. Katasiyan ng lason, laway ng nilalang ng dilim. Nilalang ng dilim? Oo. At huli na tayo. Nanginginig si Paco. Umiuungol. Parang gustong magsalita pero hindi makalabas ang tinig. Ang laway niya, berde at itim, mabaho, malapot.
Sinubukan pa siyang iligtas ni Mr. Wang gamit ang iba't ibang halamang gamot, pero biglang dumilat ng napakalaki ang mga mata ni Paco. Wala nang itim sa gitna, umunat ang katawan niya, humaba at nagsuka ng makapal na itim na laway. At doon siya tuluyang namatay. Tahimik kaming lahat. Bakit ba nangyayari ito? Hindi na ito simpleng sakit. May gumagalaw sa dilim. Naaalala ko ang mga kwento ni tatay, mga magsasakang biglang nanghihina, natutuyot ang katawan, nagdedeliryo sa gabi, umaakyat sa bubong na parang hayop, at ang mas masahol, ang mga bangkay na hindi nabubulok, kundi umiimpis. Parang sinipsip ang laman loob, hindi na kami basta takot. Alam na naming may kalaban kami, at hindi ito tao. Kinagabihan, tinipon kami ni Mr. Wang. Mula ngayon magbabantay tayo. Walang lalabas mag-isa. 2 beses ang ronda sa gabi. At kapag lalabas kayo, isuot nyo to. Isinuot niya sa amin ang mga anting-anting. Hindi lang yan proteksyon. Ihalo mo to sa pulbura ng mga paputok mo, Reka. Hindi iyon basta abo. Galing iyon sa mga ninuno niya. Doon ko tuluyang napatunayan, ang kinakaharap namin ay hindi pangkaraniwan. Habang papalapit ang bagong taon, papalapit din ang laban, at alam kong may dugo pang dadanak. Simula noon, naging mas tahimik ang paligid, pero hindi payapa. Tahimik na parang may nagmamasid, naghihintay. Sinimulan na naming bantayan ang buong compound. Paikot-ikot kami gabi-gabi, 2 beses kung umabot man ng madaling araw. Hindi kami nagsasabi sa iba para hindi na madagdagan ng takot. Halos 1 oras na tayong nagro-ronda, pati masukal na parte na pasok na natin. Ano ba talagang hinahanap natin? Hindi tayo naghahanap, nagbabantay lang. May posibilidad na may manabutahe o mas masahol pa. Ikaw talaga, lakas ng loob mo. Akala mo hindi delikado. Delikado nga kaya may kasama ka, kaya huwag kang pasaway. Si Kuma ang naisama kong magronda. Matibay ang pangangatawan niya pero may kakaiba sa aura niya. Parang laging lutang. Sa gilid ng compound may biglang kaluskos. May aninong dumaan. Teka, nakita mo yon? Oo, nandyan. Sumilip ako sa masukal. Wala na. Pero may naiwang amoy, mabahong parang nabubulok. Biglang nawala. Hindi ko alam kung paano. Bago kami bumalik, umikot pa kami ulit. Walang nakita pero ramdam naming may sumusunod. Madaling araw nang magising ako. Akala ko umaga na, pero may mali. Parang may humihila sa akin. Mabigat ang ulo ko, lutang ang pakiramdam. Hoy, sino yan? Pagbangon ko, napalingon ako sa bintana. May aninong hugis tao, itim, nakatayo sa labas. At sa isang iglap, nawala. Hindi ko alam kung bakit napunta ako sa banyo. Parang hindi ko sariling katawan ang ginagalaw ko. Sumuka ako, humiga, at muling nakatulog. Kinabukasan, nagkagulo. Bakit ganyan si Tito? Parang tulala. Mr. Wang! Tanghali na, hindi pa kayo bumabangon. Nang lapitan namin siya, nangingitim ang labi niya. Umiuungol lang, parang may gustong sabihin. Hindi ospital. Naririnig niya tayo. Agad kaming kumilos. Pinakuluan ng tubig, sinindihan ang mga pulang sanga. Kumapal ang usok, masakit sa mata ang amoy. Biglang may itim na namuo sa pader. Parang amag, pero gumagalaw. Gumapang pababa, lumusot sa sahig, at nawala. Biglang luminis ang hangin. Nilinis nito ang itim na presensya. Pero hindi pa tapos. Babalik siya. Hindi na ako mapalagay. Alam kong ang nilalang na ito ay may galit, hindi lang basta gutom. At sa gitna ng lahat, dumating ang isang bisitang hindi namin inaasahan. Isang babaeng elegante, makintab ang alahas, matulis ang mga mata. Si Madam Rita, anak ng may-ari ng lupa. Ang presensya niya parang mabigat na ulap. Hindi ko gusto ang amoy niya. Hindi ko gusto ang ngiti niya. At higit sa lahat, hindi ko gusto ang pakiramdam na may dala siyang kapahamakan. Hindi ko alam kung ako lang, pero pagpasok pa lang ni Madam Rita sa compound, parang bumigat agad ang hangin. Tahimik ang lahat, walang nagsalita, para bang may dumaan na malamig na anino sa gitna namin. Diyos ko, ganito pala kayo dito? Ang dumi, ang baho, at ang gulo. Ito ba talaga ang tinatawag ninyong pagawaan? Bulungan ang mga kasama. Ramdam ko ang inis ni Kim, pero pinigilan niya ang sarili. Si Madam Rita ang anak ng may-ari ng lupang kinatatayuan ng pagawaan. Sa unang tingin maganda siya, makinis ang balat, elegante ang suot, pero kabaligtaran nito ang ugali niya. Mayabang, malamig, at puno ng panlait.
Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Kim, pamangkin ni Mr. Wang. Siya po ba ang hinahanap ninyo? Oo, at sa kasamaang palad, ayaw kong magtagal dito. Baka magkasakit pa ako. Pasensya na po, ma'am. May sakit po si Mr. Wang ngayon. Hindi po siya makabangon. Ay, may sakit, kawawa naman. Sana gumaling siya agad. Pero alam naming lahat, hindi awa ang pakay niya. Diretso na ho tayo, ma'am. Ang gusto niyo po mawala na si Tito Wang dito para makuha niyo ang lupa. Lumamig ang ngiti ni Madam Rita. Sa akin ang lupang to at kahit anong mangyari, aalis kayo rito. Pati ang tito mo. At magmadali siya, baka mauna pang mawala ang hininga niya bago siya makaalis. Pagkaalis niya, parang sabay-sabay kaming nakahinga. Makintab ang alahas pero bulok ang kalooban. Hayaan mo na, kapag pera ang umuupo sa puso at isip, nakakalimutang maging tao. Habang papalapit ang bagong taon, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Isa-isang may nanghihina sa amin. May nahihimatay, may sumusuka ng itim na laway. Parang sabay-sabay. Hindi na ito normal. Reka, pakiramdam ko pinapahupa lang natin sila pero hindi sila gumagaling. Oo, may mas malalim na dahilan to. At si Mr. Wang lang ang may alam. Tinipon niya kami. Dalawa lang ang posibleng may gawa nito. Una, mga nilalang ng dilim, aswang, uhaw sa dugo. Pangalawa, makapangyarihang mga elemental, engkanto, maligno. Mas malakas sila tuwing ganitong panahon. Paglipat ng milenyo, mahina ang hangganan ng mundo. Grabe, akala ko masaya dapat ang bagong taon. Hindi lahat ng bagong simula ay liwanag. Kinuha ni Mr. Wang ang isang kahong may hugis-ulong dragon. Mabigat kahit maliit. Mula roon inilabas niya ang mga sandata, kutsilyo, espada, at 2 punyal na may kakaibang bato. Ang mga batong yan ay mga talisman, at ang 2 punyal gawa sa pangil ng dragon. Gagamitin niyo yan laban sa angkan ni Madam Rita. Angkan? Oo, hindi lang sila tao. At bukas, bagong taon, magpapakain sila. Gagawin nilang alay ang mga tao. Nanlamig ang sikmura ko, pero wala na kaming atrasan. Pinaghalo ko ang abong ibinigay ni Mr. Wang sa pulbura ng mga paputok. Hindi ito ordinaryong paputok, hudyat ito, sandata. 3 oras bago mag-alas 12, sinindihan ko ang espesyal kong paputok. Hindi lang yon pagsalubong sa bagong taon. Ito ang simula ng digmaan. 3 oras pa bago mag-alas 2, ngunit ramdam na ramdam ko na ang bigat ng hangin. Parang hinihigop ang ingay ng paligid. Kahit ang mga tao sa handaan, kahit ang tawanan, tila may halong kaba. Grabe, parang buong baryo nandito. Oo, at mas mahirap yan. Kapag nagkamali tayo, lahat damay. Sa di kalayuan, nakita namin sila. Ang angkan ni Madam Rita. Kunwari ay nakikipaghalubilo, nag-iimbita, nakangiti. Pero ang mga mata nila, mapupula. Matatalim. Para bang may inaamoy. Plastic talaga. Sakto. 15 minuto na lang. Papalapit na si Madam Rita. Happy New Year po, ma'am. Napakatapang ninyo. Kung ano man ang binabalak ninyo, sinasayang ninyo ang buhay ninyo. Pero pabor din sa akin yan. Kayo na mismo ang pumasok sa teritoryo ko. Hindi po kami tatanggi sa libreng medianoche. Sayang lang oras ko sa inyo. Anumang gawin ninyo rito, pampaaga lang yan sa sasapitin ninyo. Tinalikuran niya kami. Ngunit nang lumingon siya, sabay kaming kinilabutan ni Kim. Ang mga mata niya, nagdidilim ang gilid, nagbabaga ang gitna. Ang leeg at mukha niya, puno ng kakaibang marka. Hindi lang siya, ang buong angkan niya'y unti-unting nagbabago. Reka, pinapaligiran na tayo? Oo, pero umatras sila kapag lumalapit tayo. Dahil to sa anting-anting, 10 minuto, 5 minuto, 3 minuto, hindi na sila mukhang tao. Ang mga mata nila'y pulang-pula, may mga aninong gumagalaw sa paligid nila. Parang lumulutang ang mga paa nila sa lupa. Kim, handa ka na? Handa na. Pagpasok ng bagong milenyo, kayo ang una naming alay. Biglang sumalakay ang mga anino. Takbo, hindi sila purong aswang, mas masahol, mga engkanto, may halong dugo, may matatalas na kuko, at napakabilis. Sinaksak ko ang isa gamit ang punyal, naging usok. Ngunit sa likod namin, may sumulpot. Nadapa si Kim. Sa gilid ko, narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Hoy! Bitawan niyo ang anak ko! Tay, hindi ako nagkamali. Si tatay, sa gitna ng dilim, siya ang liwanag. Nilabanan niya ang nilalang, dugo laban sa dilim. Habang abala sila, umulan ng kwitis at pailaw.
fountain, sinturon ni Judas. Ang mga paputok, hindi lang ingay. Ito ang apoy na tumupok sa kanilang kapangyarihan. Anong ginawa nyo? Bakit nawawala ang lakas ko? Happy New Year, Madam Rita. Isang maningning na bagong milenyo. Ang abo sa pulbura, ang abo ng mga ninuno ni Mr. Wang, ang pumatay sa bisa ng kanilang lahi. Isa-isa silang naglaho. Si Madam Rita, wala nang takas. Pagkatapos ng lahat, dinala namin si Mr. Wang sa loob. Mahina, pero buhay. Lahat ng kasama namin ay naroon, maliban kay Kuma. Tao pala siya ni Madam Rita. Pero tapos na, ang dilim ay umatras. At sa gitna ng liwanag ng paputok, may isang himala. Uy, bilisan nyo, dito kayo, si Tito Wang. Parang may sasabihin pa siya. Nagtipon kaming lahat sa loob ng kwarto niya, halos wala ng lakas si Mr. Wang. Maputla ang mukha, mabagal ang paghinga, pero mulat ang mga mata. Nandito na po kaming lahat, Tito. Kompleto na ho, si Jimbo, Pido, Joy, Bayet. Nandito po sila. Si Romel, si May, nandito rin. Pati sila Pingo at Maris, kasama ang mga anak nila. Ibig sabihin, iniwan nyo lahat ang trabaho nyo? Opo, Tito. Lahat po. Puwera lang po kay Kuma. Umalis po siya. Tao po pala siya ni Madam Rita. Napabuntong hininga si Mr. Wang. Pilit niyang iniangat ang kamay, parang gustong magalit, pero bigla siyang napatawa. Isang mahinang tawa. Kayo talaga, puro perwisyo negosyo ko. Paputok dito. Sunog doon, pati bodega muntik ng madamay. Happy New Year sa inyo ha, napangiti kaming lahat. Kahit pagod, kahit sugatan, buhay kami. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng amoy ng pulbura at usok, bigla kong naramdaman ang isang pamilyar na presensya. Hindi takot, hindi dilim, parang yakap. Mahirap paniwalaan, pero sa gitna ng lahat ng paputok na ginawa ko, nakita pala ni tatay ang liwanag mula sa malayo. Oo, sumabog ang pabrikang pinagtatrabahuhan niya sa Taiwan. Pero dahil nakaratay na siya noon, hindi siya nadamay. Ang mas masakit, lumala ang sakit niya. Nawalan siya ng alaala. Hindi niya alam kung sino ako. Hindi niya alam kung saan siya uuwi. Pero buhay siya. At isang araw may tumulong sa kanya. Isang kaibigan ni Mr. Wang. Inihatid siya pa uwi. Sa wakas, nakabalik si tatay. Hindi kanya agad nakilala. Pero nang hawakan ko ang kamay niya, may luha siyang tumulo. Parang may naalala. At doon ko naintindihan, hindi man buo ang alaala, buo pa rin ang pagmamahal. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Miss Clar, at kung sakaling mapakinggan ninyo ito, malamang bagong taon na, o bisperas pa lamang. Sa lahat po ng nakikinig, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. At sana, sa bawat pagsalubong natin sa bagong simula, huwag nating kalimutan ang lumikha, ang pinagmulan ng liwanag, pag-asa at buhay. Matagal na ang lumipas mula noong gabing sinalubong namin ang bagong milenyo sa gitna ng apoy, takot at dilim. Unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang bukid na minsang pinahiran ng dugo ay muli ring tinubuan ng pananim. Hindi na bumalik ang angkan ni Madam Rita. Ang mga kababalaghang minsang gumambala sa aming pamumuhay ay tila naglaho kasabay ng huling putok ng mga paputok noong gabing iyon. Ngunit ang alaala, ang takot, ang sakit, at ang pag-asa ay nanatili. Si Mr. Wang ay patuloy na namahala sa paggawaan. Hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang mga mata. Mas tahimik, mas maingat, at mas may bigat ang bawat salitang binibitawan niya. Ang paggawaan ay tuluyan ng isinara makalipas ang ilang buwan, ngunit hindi iyon naging wakas. Naging simula ito ng mas payapang pamumuhay para sa marami. Si Kim, nanatili sa tabi ko. Hindi na kami tulad ng dati na puro asaran. Mas marami na ang katahimikang sapat na ang presensya para magkaintindihan. At si tatay? Hindi na bumalik ang lahat ng alaala niya. May mga araw na hindi niya alam kung nasaan siya o kung sino ako. Pero sa tuwing hahawakan ko ang kamay niya, sa tuwing maririnig niya ang tunog ng paputok sa malayo, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may naaalala siya. Patuloy pa rin akong gumagawa ng paputok. Hindi na para sa ingay, kundi para sa liwanag. Hindi na para takasan ng sakit, kundi para ipaalala sa sarili ko na sa bawat dilim, may sindi na kayang magsimula ng pag-asa. Ako si Reka. At sa bawat pagsabog ng liwanag sa kalangitan, dala ko ang paniniwalang kahit ilang beses tayong subukin ng dilim, may apoy sa loob nating hindi nito kayang patayin.